Good morning po sa ating lahat. Beloved congregation of the Lord Jesus Christ, until the day of Christ's return in glory, we live in this world, as we heard in previous weeks from Peter's earlier instruction. We are strangers here, resident aliens, displaced person in exile waiting for the time when we shall receive our inheritance. Meanwhile, are living here to look like. Ito pong message na dadalhin po natin ngayong umaga ay mula sa mensahe ng Pastor Bowman, at ito po ay pinamagatang Fearing God Determines How You Live. Nung nakaraan, ito po yung tinatalakay po, at ang focus po yung tema ng mga mensahe nung nakaraang linggo is how should Christians live in this world? The apostle has laid the groundwork of his answer in the earlier verses of our chapter, and now in our text gets more specific. We are to live a stranger here in reverent fear. At the word reverent is not in the Greek. So to help us understand Peter's instruction, we do well to skip over the word reverent for now, lest it mislead us to think what we need is for God. Mga kapatid, sa oras po na ito ay tingnan po natin ano po ba ang ibig sabihin ni Apostol Peter patungkol po dito sa fearing God. Fearing God. Okay, ito pong sermon na ito sinamarize sa isang team na ang tema po ay The Christian's Fear of God Determines How You Live in This Passing Life. Yun po yung summary ng team na pag-uusapan po natin ngayon. At merong tatlong mahalagang question na dapat po nating masagot. What is fear of God? Secondly, what does this fear look like? And thirdly, what consequences follows? Yan. Bagay yata sa akin talaga itong topic na to. Kasi matagal-tagal din na hindi po ako nakatayo sa harap. At ngayon, nakakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam bakit pero dati kasi, pag nag-joke lang ako, okay na. Kuha ko na lahat ng atensyon ng mga miyembro, medyo madali, magkwento ka lang ng mga nakakaiyak, connect na agad. Magpatawa ka lang, okay na, madali lang sa dati. Pero ngayon, ramdam na ramdam ko yung takot. May takot ako dahil yung mga nasa harap ko kasi mga nag-aaral sila. At binabasa nila lahat ng sasabihin ko. Tinitingnan siguro nila kung ano yung pwedeng masabi ko rito, mga pagkakamali ko. Subukan nyo, kayo tumayo dito. So, there are many kinds of fears na kinakaharap ng tao ngayon, like yun pong tinatawag nating Third World War, na kung saan ito po yung digmaan na nuclear war. At nakita naman natin kung papaano ngayon nangyayari sa mundo na yung digmaan ng Israel at Palestine, na yung isang missile lang kayang pabagsakin ang isang napakalaking building. So, yung mundo ay balot na balot ng takot sa panahong ito. And hanggang ngayon, di pa rin tayo nakakatapos doon sa fear na nangyari sa atin nung dumaang mga taon, yung COVID-19 talagang kahit ngayon, takot ang mga tao, balot pa rin sila ng takot sapagkat posible palang mangyari yung mga ganoong delubyo. At lumilitaw nga, kung titingnan natin, may mga konting virus lang yung na kumakalat ngayon,
binabalot na agad ang mga tao ng takot sapagkat sabi nila, mauulit ba yung pandemic? Mauulit? Possible bang mauulit yung pandemic? Kung naalala niyo yung bubonic plague ay mas matindi yun kaysa sa COVID-19. Mas maraming pinatay yung bubonic plague na yon compared sa COVID-19 sapagkat nung araw wala namang technology, no? Ang tao pag nilagnat, hinahayaan na lang at sinasabing wala ng pag-asa yan. So, konti lang namatay ngayong COVID-19 compared sa bubonic plague. At maraming plague pa na nakaraan, pero hindi na record. Kaya sa ngayon, mas yung media, mas nabibigyan ng takot ang mga tao. Dahil konting may pangyayari, upload agad sa TikTok, upload agad sa Facebook, talagang ang tao ay nababalot nitong tinatawag na takot. No? So, meron tayong mga tinatawag pa na iba't ibang uri ng fear. Tiningnan ko nga di ba yung mga phobias, yan yung mga takot. For example, tulad ng nararanasan ko ngayon, fear of public speaking, glossophobia, di ba? Hindi ko alam bakit. Parang nasanay na lang ako doon umupo, tapos nakikinig na lang sa mga speaker dito, and mabless. Yun lang. Pero ngayon, parang tumayo ko dito, nagkaroon ako ng glossophobia or fear of public speaking. Meron namang, sino yung takot dito sa snake? Sa ahas, sino takot dito? Di ba, no? Ang tawag dyan, opidophobia, no? Meron namang arachnophobia, yung fear of spiders. Meron din namang xenophobia, o yung fear of dogs. So maraming takot, meron naman yung takot sa karayom, yung ayaw matutunduan kapag sila ay may sakit. May tinatawag siya fear of needles, trynophobia. Yung takot sa asawa, hindi ko alam kung anong phobia yun, asawa phobia yata yun. Anyway, maraming fears tayong sinasabi, but this fear, yung sinasabi sa ating topic yan is different kind of fear, no? At naalala ko na isang beses kasi alam niyo naman kami, we have to work, nagti-TNBS ako. Yung kasama ko, yung sabihin parang sa Grab, Joyride, yung kasama ko, meron siyang pinick up diyan sa parting silang. And sa kanyang paglakad doon, mayroong nakita siyang lalaki. And then habang dumadaan sa harap, biglang nawala. And then tawag siya sa amin, ano nangyari? Bakit ganoon? Bigla siyang naglaho. So, nagkaroon siya ng parang nangatal siya, tapos hindi niya na alam ang gagawin niya. Ganon ang tendency kung hindi malinaw sa iyo kung ano yung nangyayari. At marami sa mga taong ngayon, takot silang mamatay dahil hindi nila alam kung saan talaga sila pupunta. Kung tanungin niyo sila, langit ba o impyerno, hindi nila masiguro. Hindi nila masiguro. Now, sa Bible, malinaw din po, yung salitang fear, the word fear has a track record as mark of godly piety. Mula pa lang sa Old Testament, mababasa natin sa Book of Job, sinasabi riyan, Job chapter 1 verse 8, the fear of God was a necessary mark of biblical piety, is evident from the command God gave His people to enter the promised land. And He told them to fear God, the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Deuteronomy chapter 6 verse 13. Talagang ipinag-uutos, fear the Lord. Yun yung malinaw sa Old Testament. Sinasabi sa mga Israelita, matakot kayo sa Diyos. Si David presses this command upon his people in Psalms chapter 34 verse 9, fear the Lord, you saints, and lest one think that fearing the Lord is an Old Testament theme that has no place in the New Testament. Ganun nga ba? Pero sa Luke chapter 1,
kay Mary nung sinabi niya, His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Even sa New Testament, no? Talagang ipinakikita rito na mayroong team talaga na sinasabi ang Diyos sa mga Israelita na dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Now, ang tanong, saan kayo takot? Ano ang inyong kinakatakutan? May dalawang uri, no, ng pagkatakot. At isang uri ng pagkatakot ay yung sinasabing ng Scripture about fear of God. At meron din namang isang uri ng pagkatakot that there is a sense of terror and dread. No? So, yung isa, ang cause, natatakot ka sa Diyos dahil nabasa mo ito sa Scripture. At yung isa ay natatakot ka sa Diyos, kagaya ng mga sinabi ko kanina, yung mga pandemic, yung kamatayan, yung fear of needle, fear of snake, iyan yung alam mo na parang merong mangyayari sa akin hindi maganda, kaya ka natatakot. Okay? So, kung titingnan natin ngayon, mahalaga, ma-distinguish po natin, ano ba yung sinasabi rito na pagkatakot sa Diyos? Natatakot ka sa Diyos, bakit? Anong dahilan? Natatakot ka sa Diyos dahil nakita mo lang ba na mayroong mapapahama ka dahil alam mo na ang Diyos ay nagpaparusa? Ang Diyos ay pumapatay? O natatakot ka sa Diyos, anong dahilan? Ano ang sinasabi ng Scripture? Yan. Okay, so in this sense, yung Deuteronomy chapter 2, sabi niya, where the Lord says, this very day I will begin to put the terror and fear upon you all the nations under heaven. Ang Diyos ang nagbibigay, no? Sabi nga natin sino ba nagpapadala ng bagyo? Si Satanas ba? Sino nagkakos ng digmaan? Sino nag-aalaw niyan? Si Satanas ba? Sino pumapatay sa tao? Si Satanas ba? Hindi. In reality, walang po pwedeng kumitil sa buhay ng tao, kundi ang Diyos. There is a sense of terror, na kayang gawin ng Diyos ang bagay na ito. Okay? At makikita rin natin, kahit ang Panginoong Jesus, nung siya'y nagturo, di ba sabi niya, huwag ninyong katakutan ang sino man na mayroong kakayanang pumatay ng katawan at wala namang kakayanan na pumatay ng kanyang kaluluwa. Matakot kayo sa mayroong kakayanang pumatay ng katawan at may kakayanang maghulog sa iyo sa impyerno. Ang nang tinutukoy niya, sino yun? Hindi si Satanas, definitely, kundi ang Diyos. Siya ang may kakayanang pumatay at siya rin ang may kakayanang maghulog sa impyerno. Yan yung dapat na katakutan ng sinumang tao. At yan ay maliwanag na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat kung sino ang may kakayanan noon, walang iba kung hindi ang Diyos. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 10, verse 28, na sinasabi, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Doon makikita po natin doon yung salitang fear. The one who can destroy both in soul and body in hell is none other God Himself. He alone has the authority and the right to cast a sinner into hell or to spare one from hell. He has the authority and He'll exercise that authority to precisely because of His intense hatred of sin. Kaya nga makikita po natin na yung kasabihan, the Lord love the sinners, but He hates sin. Napanood ko one time kay John Mac, sinagot niya yan, sino ba yung pupunta sa impyerno?
Kasalanan ba o yung makasalanan? Kung kasalanan ang kinasusuklaman ng Diyos, bakit ang tao ang mapupunta sa impyerno? 'Di ba? Kaya yung praise na the Lord loves the sinners but He hates sin, masasabi natin, He also hates the one who committed sin. Kasi siya yung dadalhin sa impyerno. In this sense, makikita natin ngayon, talagang dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kasi alam natin na siya lang talaga ang merong kakayanan gawin ang bagay na ito. At nakikita ko na dapat nating tingnan na ganito nga ang Diyos. Kasi most of the preachings today ay God is love, di ba? God is forgiving. Laging gano'n ang sinasabi. Laging nagbe-bless si Lord. Walang bukang bibig yung mga pastor. Siguro, masarap din naman pakinggan na kapag ikay sumamba sa Diyos, naglingkod sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, hindi nila minimension ang Diyos na isang righteous judge. Hindi nila inilalagay sa isipan ng mga tao na ang Diyos ay makapangyarihan, na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay nagpaparusa sa bawat tao na hindi siya inirerespeto, hindi siya iginagalang. Merong dalawang bagay na dapat nating makita about this fear of God. Number one, yun pong tinatawag nating reverent na fear. Pag sinabing reverent fear, natatakot ka sa Diyos kasi alam mong siya yung creator mo, siya yung nagmamahal sa iyo, meron kang paggalang sa Diyos. Tama? Kasi alam mo na siya yung Diyos na nagplano ng lahat ng bagay. Natatakot ka sa Diyos, parang kagaya nito, halimbawa ako isang ama, binuhay ko yung aking anak, pinalaki ko siya, pinrovide ko lahat ng kailangan niya. At nung lumaki na siya at naging successful sa buhay, hindi niya gagawin kailanman na gawin ang bagay na ayaw ko. Hindi dahil takot siya sa akin, let's say, hindi man ako namamalo, kundi iginagalang niya yung pagiging tatay ko sa kanya. Nakuha niyo yung punto? Pag sinabing reverent fear, takot kang gumawa ng bagay na mali dahil alam mo na hindi ito magugustuhan ng tatay mo. Reverent fear to God, hindi mo gagawin ng isang bagay na isang uri ng kasalanan, hindi dahil takot ka sa Kanya, kundi dahil iginagalang mo kung sino siya. That's fear of the Lord. At yun yung fear na kinukwalify ng Bible, na sinasabi ng Bible, dahil ang Diyos natin, in the previous verses na tinalakay po ng Pastor RJ last time, because God is holy. Hindi mo gagawin ng mga bagay na labag sa Kanyang kalooban. Dahil iginagalang mo, by the way, sino rito magsasabing, mahal ko ang Diyos? Kung sinasabi niyo sa inyong sarili na mahal niyo ang Diyos, paano niyo ipinakikita ang takot sa Kanya? Paano niyo pinakikita yung paggalang sa Kanya? Yun yung ibig sabihin ng reverent fear. Pangalawang uri ng fear, yung tinatawag na yung merong merong sense of awe. Na pag tinignan nyo kung ano yung ibig sabihin ng meaning ng awe, ay medyo na-amaze ka sa Diyos na ang Diyos talaga ay sobrang makapangyarihan, sobrang dakila, at pag hindi nyo po mararanasan yung fear of awe na yan, kung hindi mo nakita ano ba yung nature and characteristics of God.
Ano ba yung nature of God? So merong mga tinatawag tayong yung attributes of God, yung incommunicable attributes of God. Like God is all-powerful. Tama? Kung siya all-powerful God at nakita mo yung nature ng Panginoon, yung kanyang deity, no? Bilang all-powerful, I think magugulat ka na, ay, makapangyarihan ng Diyos. Kung ano man ang mangyari, magka-aware ka na ang Diyos is in control. Tama po ba? O ano pa yung mga nature ng God, yung ating mga theologian? Ano pa ba yun? Bukod sa all-powerful yung God? God is omnipresent. Kung ikaw ay naniniwala that God is omnipresent God, yung isa omnipotent, ito yung omnipresent, mawawala yung takot mo saan ka man naroon. Yung mga takot sa dilim, tama? Kristiyano na, takot pa sa dilim? Dahil sa multo? Totoo bang may multo? If you believe that God is omnipresent God, kahit nasa kadiliman ka, mawawala yung takot mo sapagkat alam mo that God is there. Di ba? Ano pa yung nature ni God? Bukod sa omnipresent, omniscient, at dito marami yung mga nakakaranas ng anxiety, marami nakakaranas ng depression, sapagkat parang hindi nila alam, parang hindi alam ng Diyos ang nararamdaman niya. Hindi alam ng Diyos ang nararanasan niya. Tama? Yung bang, Lord, bakit ganito nararanasan ko? Kung kailan ako naging tapat sa iyo, saka ako nakaranas ng ganito. Hindi ba alam ng Diyos yun? Lord, nung ako hindi pa seryoso sa iyo, sagana ako sa lahat ng bagay. Ngayong nagseryoso na ako sa inyo, parang ganito na nararanasan ko. Tama po ba? Tanong, hindi ba alam ng Diyos yun? If you know the nature of God, na He is all-knowing God, masasagot sa isipan mo yun. Although nakakaranas ako ng ganitong problema, I know, lahat ng ito alam ng Diyos. Nagkakaroon ka ng reverent awe sa Diyos sapagkat alam mo yung nature and characteristics of God. Kaya napakahalaga po ng ginagawa natin ngayon dito sa CRCC na tayo pinag-aaral. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat meron tayong yung mga pastor na nagtsatsaga na magturo sa atin. Andyan yung mga pastor talaga na hanggang ngayon mahuhusay na pero nag-aaral pa rin para lang maituro sa bawat isa sa atin ano ba talaga at sino ba talaga ang Diyos natin. Tama po ba? At may mga pastor na tumutulong like Pastor Lance, yung atin pong mga kasamang pastor sa ARCP, talagang napunta po sila rito para matrain yung ating mga pastor. Lahat po kami. At pati po kayo ay nakakaranas din ng kanilang pagtuturo. Ano pong magiging bunga ng ganito? Kapag naiintindihan na po natin ang lahat ng mga bagay patungkol sa ating Diyos, nagkakaroon po tayo ng sense or itinatawag na fear of awe sa ating Panginoon. Una, merong reverence fear. Pangalawa, merong fear of awe. At kung naiintindihan po natin ang Diyos, mga kapatid, makikita po natin na nagiging tama yung tinatawag nating fear of God. Hindi po tayo natatakot sa Diyos sapagkat alam natin na ang Diyos ay basta nagpaparusa sa mga masama, sa mga mali. Merong isang magandang bagay na sinasabi po si Pastor Bowman na nakikita po natin nung sinabi ni Peter na ang Diyos ay nagbibigay ng hatol without, kumbaga, partiality. No? Tinitingnan niya ng Diyos ang lahat ng ating gawa
At yung mga gawa nating iyon ay binibigyan niya ng kaukulang judgment. Kaya napakahalaga po, malaman din po natin yung katangian ng Diyos na ito, na siya ay nagbibigay ng judgment without partiality. Ngayon, nais ko rin po na makita natin ngayon, kung gano'n ang Diyos natin, lahat ng ginagawa pala natin dito, sa buhay na ito, ay binibigyan ng kaukalang ganti ng Diyos, kaya't nararapat na habang tayo nabubuhay, makita po natin, ma-develop sa atin, magkaroon tayo ng tamang pagsunod at pagkatakot sa Diyos. Bakit po? Sabi ni si Peter, binigay niya rin yung stress sa chapter 1 verse 1. Anong tawag niya sa atin? Yung sinabi niya sa chapter 1 verse 1, we are all strangers. Strangers of this fallen world. Lahat tayo mga dayo lang. Lahat tayo ay manlalakbay lang. Hindi talaga ito yung permanente nating lugar. At habang tayo po ay naglalakbay sa mundong ito, medyo hindi madali ang ating pagdadaanan. Tama po ba? So dito, merong mga ilang bagay na ipinakikita si Peter sa atin dito. Una, huwag natin masyadong mahalin kung ano man ang meron tayo. Sapagkat iiwanan din natin ang lahat ng iyan. Tama po ba? Kahit ang buhay natin ay hindi natin ito pag-aari. Tama ba? Kahit gustuhin man nating mabuhay na 100 taon, wala tayong magagawa pag oras mo na. Iiwanan mo yan. Kahit anong antas mo sa lipunan, kahit ano yung naabot mo, kahit ano yung naabot mo sa mundong ito, lahat ng iyan, iiwanan mo rin, magpapaalam ka rin. Ilan mang mansyon ang maipatayo mo, gaano mang karami yung mga sasakyan mo, 40, may Rolls Royce pa. Di ba, no? Medyo mabigat no? Parang kung iisipin mo, masarap yung ganong buhay, napakasagana. Pero nasa yung takot sa Diyos. Na kahit na yung mga bagay na mali, para lang sa iyong pangsariling kapakanan. Di ba? Okay lang na magdusa yung iba sa baha. Basta maging maayos ang buhay ko. Nasaan ang takot sa Diyos? Nasaan yung tinatawag nating fear of awe? Wala. And also, yung reverent fear sa Diyos, wala. Gustong ipakita ni Peter dito sa verse 1 na we are all strangers of this world. At habang ikay naglalakbay, huwag mong aalisin sa iyong sarili na ikaw matakot ka sa Diyos sapagkat alam mo na ang Diyos ay humahatol without partiality. Pantay ang paghatol ng Diyos. Kung gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka ng Diyos ayon sa iyong ginawa. Hahatulan ka ng Diyos ayon sa iyong ginawa. Kung masama ang iyong ginawa, hahatulan ka rin ng Diyos ng kung ano yung ayon sa iyong ginawa. Kaya makikita natin ngayon na habang nabubuhay, ito yung stress ni Peter, huwag nating kakalimutan, we must live in awe and reverence to God. Kaya nga, how dare you then, sinners, as you are, have no fear of God? Kung alam mo lang na talagang ikaw ay nasa mundong ito, na umaasa lang sa Diyos, wag natin pong pabayaan na tayo po ay magkaroon ng, kumbaga sa sarili natin ay kalimutan natin kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa atin.
Pangalawa, no, what does this fear looks like? So yung una, nakita na po natin, hindi lahat ng fear ay sa Diyos. No? Meron lang yung common fear na talagang natatakot lang tayo sa mga bagay-bagay, pero hindi iyon ang sinasabi, kung hindi yung reverent fear sa Diyos at fear of awe sa Diyos. Ngayon naman, ang tanong ay what does this fear looks like, no? Sa verse 14, sabi po rito ni Peter, no? Peter draws out what disrespect for God as judge. Sabi niya rito, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Yung praise sa verse 18, yung sinasabi niya na when he tells his readers that they were redeemed from empty way of life handed down to you from your forefathers. Ibig sabihin, lahat tayo, kailangang makita natin, ipinanganak tayo na meron tayong taglay-taglay na kasalanan. Ipinamana sa atin yung kasalanan mula pa kay Adan, hanggang sa panahon natin ito, taglay-taglay natin yung kasalanan na yon o yung mga ipinanganganak ngayon. At noong time na si Adan ay nagkasala, no? Merong tinatawag na inherited sin at yung sin na yon, nadidevelop, kaya okay lang sa tao na maging murderer, di ba? Okay lang sa tao yung maging magnanakaw. Okay lang sa mga tao sapagkat yun ang nature ng kasalanan. Walang conviction na yung ginagawa nilang iyon ay mali. At sinasabi nga dito ni Peter na iyang mga ganyang uri ng kasalanan ay common yan sapagkat iyan ang ipinamana sa inyo ng inyong mga ninuno. Kaya ngayon, kahit yung bata pa, tingnan natin to ha, wala naman magulang na yung bata ay naririnig sa kanilang sambahayan na siya nagmumura. Pero magugulat ka na lang, may mga bata, kahit sa loob ng sambahayan walang nagmumura, pero natututong magmura yung bata. Pangalawa, walang magulang nagtuturo sa anak na magsinungaling ka. Pero laging ang bata, no? Normally, natututunan niya yung magsinungaling. Saan? Sa labas. Di ba? Naririnig sa labas. So, nasa kanya na yon, yung ganong uri ng kasalanan, mas napapalakas yon kapag merong ibang influence para yung kasalanan na yon ma-enhance. Kaya hindi nakakapagtaka, yung bata dati sinungaling lang. Pero later on, madidevelop, natututo ng magnakaw. Tama? Na? Ghost project. Palala ng palala. Kasi nasa nature, pagkatapos, yung mga magulang niya, dahil makasalanan din, natututunan yon at mas lalong, yung nature niya na sinful, mas lalong lumalakas, mas lalong lumalaki. Yun ang sinasabi ni Peter, na it was handed down to you from your forefathers. So, naipamana. Naipamana nga yung original sin at naipamana pa rin yung common or yung habitual sin. Their fathers had passed on to them a lifestyle they've inherited from their fathers, and it was a style of living driven by one's evil desire. Yun po yung sinasabi rito. But the style of living, though it's handed down from their father, is empty. Sabi ni Peter, yan ay empty. Yan ay is vain, futile, for God is real, and He is the judge today already. So, yun po yung sinasabi rito, na walang kabuluhan, lahat ng inyong minana, lahat ng inyong natutunan, no? Until the day na dumating sa inyo, sa buhay ninyo, si Kristo. Kaya ngayon, ano nga ba talaga, o what does this fear look like, no? Mga kapatid, kung sasagutin po natin itong tanong na ito, paano tayo mamumuhay nang mayroong takot sa Diyos? Ano ba yung itsura nito, mga kapatid?
Ito po yung kasunod doon sa talatang minessage last time, na ang pamumuhay ng may takot sa Diyos ay pamumuhay na mayroong kabanalan. Tama po ba? Yun yung sinasabi rito ni Peter. Ang anyo ng tunay na taong may takot sa Diyos ay lumalayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Kasi kung ikaw ay Kristiyano na at nabubuhay ka pa sa kasalanan, sa tingin nyo, nabubuhay ka bang merong takot sa Panginoon? Wala. No? Wala. Kasi makikita natin na ang isang taong nabubuhay na may takot sa Diyos, these things are inseparable. Yung living in holiness and living in fear of God. Inseparable yung dalawang ito. Papaano yun? Kasi nga, pag sinabing holiness or nabuhay ka sa kabanalan, kasunod na to eh. Hindi po pwedeng sinasabi na bubuhay ka sa kabanalan pagkatapos ang buhay mo, panay paglabag sa utos ng Panginoon, paglabag sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwede yun. Kung ikay nabubuhay sa kabanalan, nabubuhay ka sa kalooban at sa mga utos ng ating Panginoon. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya may mga tinatawag na professing Christian. Ano yun? Kristiyano daw sila. Pero pag tinignan mo naman yung buhay, sanay na sanay sa paggawa ng kasalanan. Ang layo sa Panginoon. Ilang oras ba ako dito? Sabi ko, 2 oras na po. Sige ho, yun yung makikita natin ngayon na nakakalungkot isipin na marami sa mga Kristiyano ngayon, sa mga churches ngayon, talagang active sila sa pagsamba, pero active din sila sa inuman. Active sila sa pagsamba, pero involved sa mga anomalya. Yan, nakakalungkot, no? Yung isang politiko na anak ng founder ng isang kilalang denomination sa Pilipinas, na pag siya nagsalita, sinasabi niya na, pinalaki ako ng aking magulang na may takot sa Diyos. Imposible yan, hindi ko gagawin yan. Sasabi pa niya, ay naniniwala ako na mayroong eternal damnation at hindi ko gagawin yan. Pero ngayon, lumilitaw yung lahat ng mga evidence pointing out to him. Pero nakakatakot kasi yung sinasabi mo na pinalaki ako ng aking ama na may Diyos, sumasampalataya sa Diyos at takot ako sa impyerno, talagang parang sumumpa na siya na parang sinasabi, mamatay man ako. Hindi ako involved dyan. Pero yung mga ebidensya, nagpapatunay na involved siya. Paano ngayon to? Kung talagang mayroong kabanalan, lalayo sa anumang uri ng kasalanan. At ito po, mayroong pagkatakot sa Diyos. Yun yung uri o yun yung itsura ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon. Okay. Sabi sa Leviticus, di po ba, yung instruction sa Leviticus chapter 10 verse 10, God tells the priest to distinguish between the holy and the common, between the unclean and clean, and you must teach the Israelites all the decrees the Lord has given them through Moses. Merong mga instruction, lalo na pag binasa po natin yung book of Leviticus, punong-puno yan ng instruction. Papaanong ang mga Israelita ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Punong-puno ng mga utos na mga rituals, paano gagawin mo, yung mga hindi mo dapat gawin. At isa po yung pinakikita po rito, yung sa mga hayop, merong sinasabing clean animals at merong sinasabing unclean.
Di po ba? Bakit dinifferentiate ito sa scripture? Yung clean animals, pwedeng kainin. Yung unclean, unacceptable yon, hindi pwedeng kainin. Bakit ito ibinigay ng Diyos na instruction sa mga Israelita? Ito po ay para ipakita na hindi lahat ng hayop ay po pwede ninyong kainin. Merong ipinagbabawal at merong katanggap-tanggap. Pinakikita po rito yung kaibahan ng mga Israelita sa ibang bansa sa paligid nila. Tama po ba? At ang Israelita ay tinatawag niyang aking bayan, bayang pinili, hinirang ng Diyos. At yung mga bansa sa paligid ay hindi niya tinawag na aking bayan para ipakita that they were unacceptable to God at ang acceptable lang talaga ay yung mga bansang Israel. Okay? Mga Israelita. Now, sa panahon po natin ngayon, nung dumating ang ating Panginoon, mga kapatid, inalis niya yung ganong uri ng pagtingin sa mga tao. 'Di ba? Ang ginawa ng Panginoon, inalis niya yung kasalanan ng tao. Kaya, 'di ba, sa panahon ni Peter, sabi niya ng anghel, binaba yung malaking kumot na may mga hayop na iba't iba, may mga pinagbabawal na hayop daw. Sabi, magkatay ka, sabi ni Peter, ever since hindi daw kumain ng mga pinagbabawal na hayop. Sabi ng Panginoon, wag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Panginoon. So, may kinalaman yon sa mga Gentile na papasok, no, sa bayan ng Diyos. Kaya, mga nilinis sila ng Diyos, tinanggap ng Diyos, dahil kanino? Dahil kay Kristo. Dahil nilinis sila ng dugo ni Kristo. Pero ibig ba sabihin noon ay itong mga Gentile ay talagang nilinis ng Panginoon? Talagang tinanggap sila ng Panginoon? Tama po ba? So anong ibig lang sabihin? Ang ibig lang sabihin noon, kung sila'y tinanggap ng Panginoon sa kanyang bayan, iiwan na nila yung dati. Tama po ba? Iiwan mo na ngayon yung dati yung pamumuhay. Kung may mga Diyos-Diyosan kayo, iiwan mo na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga tradisyon nyo na talagang karumal-dumal sa harapan ng Diyos, iiwan nyo na yon. Like yung pagsamba kay Baal, di ba? May mga sa kanila yung ritual, naghahandog pa nga sila ng bata eh. Di ba? Iiwan nyo na yung mga ganon. Mabubuhay ka na ayon saan? Sa instruction, sa kalooban ng ating Panginoon. Yun yung maliwanag. Kaya, pinakikita po rito ngayon ng ating Panginoon na merong magbabago sa iyo. Kung ikaw ngayon ay merong takot sa Diyos, yung mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos, hindi mo na ito gagawin sapagkat mula sa kadiliman, sinasabi ni Pedro, inalis ka na ng Diyos doon at ikaw ngayon ay nararapat mabuhay saan? Sa kabanalan. Ito yung malungkot. Last time, sinabi ni Pastor RJ, yung baboy, pag pinaliguan, nabalik sa kung saan siya nanggaling, sa putikan. Ang Kristiyano na nilinis na ng Panginoon ay hindi na nararapat bumalik sa kanyang pinanggalingan. Tama po ba? Kung talagang nilinis ka na ng Panginoon, mangyayari lang yan kung madedevelop sa iyo yung tinatawag na fear of God. The fear of God determines how you live. Kaya napakahalaga po ng sinasabi na ito ni Peter. Kailangan po natin na attention. They need to be holy, clean, different. Even if talagang tayo ay naandito pa sa sinful world, we need to cleanse ourselves. No?
Hindi kasi ibig sabihin ng holy, yung talagang lalakad ka na, hindi ka na magkakasala, yung isip mo hindi na magkakasala. Tama ba yung Pastor Jay? Hindi, no? Aalis yung parang ermitanyo na punta ka sa bundok, mamundo ka doon. Para ikay maging banal, tumira ka sa kuweba. Hindi ka ma-impluensya ng TV, hindi ka ma-impluensya ng internet, hindi ka ma-impluensya ng TikTok, sa Facebook, ang daming iba't ibang uri ng kasalanan, di ba? No? Hindi ganon yung holiness, hindi ganon. Sabi ni Jesus, di ba? We are in this world, but we are not of this world. Hindi ka inalis sa mundo. Nasa mundo ka pa rin. May impluensyahan ka pa rin ng nasa tabi mo. Hindi. May impluensyahan ka pa rin ng mga nasa paligid mo. Kung ikaw man ay nagtatrabaho sa DPWH, kung ikaw man ay nasa customs, lahat, malaki yung possibility. May impluensyahan ka. Pero ano yung sinasabi rito na we are in this world, but we are not of this world. Although nasa mundo tayo makasalanan, nararapat pa rin mamuhay tayo ng may kabanalan. At yung kabanalan ay hindi i-separate mo sarili mo. Nandoon ka pa rin sa gitna ng makasalanan, pero hindi ka nakikisama sa kanila. Hindi ka nakikiisa sa kanila. Hindi ka umaayon sa kanila. Remember the word of Peter, Paul, sa Romans chapter 12, do not conform to any pattern of this world. Makasalanan ng mundo, yes, hindi natin maalis yan. Pero kung gusto nyong maalis, sabihin mo kay Lord, kunin mo na ako para hindi na ako magkasala pa. Pwedeng-pwede yun. Now, gusto kong gamitin yung isang example na palasak na rin, pero nakakatuwang gamitin. May reality, no? Yun daw isda sa dagat, bagamat maalat yung dagat, kahit anong gawin mo sa alaman, aasnan mo pa rin kasi matabang pa rin siya. Although yung isda ay lumalangoy sa maalat, yung laman niya hindi umaalat. And that's the kind of Christianity na makikita po natin sa mga totoo, na mga tinawag ng Panginoon. Kahit nasa gitna tayo ng makasalanang mundo, tinawag tayo na banal. At iyon ay na-enforce yung kabanalan na iyon kung mayroon tayong reverent fear sa ating Panginoon. At pangatlo, what are the consequences, no? Kaya nag-uusap kami ng mga pastor. Ako talaga, hindi ako sanay ng manuscript. Pasensya na kayo talagang na... kasi ako puro skeletal. Yun ang gamit ko. Pagdating dito, hindi, nawawala ako no? So, ano yung consequence? Ngayong alam na natin what is the fear of God, at ano ba yung, what does it look like, no? Ano yung consequence nito? Sabi ni Peter, conduct yourselves with fear throughout the times of your exile, no? So ini-insist ni Peter dito na hangga't tayo ay nasa mundong ito, dapat patuloy na hindi nawawala sa atin yung awareness natin tungkol sa Diyos. Dapat laging ang isip natin ay sino ba yung Diyos? There is a sense of awe for this God because He purchased you with the precious blood of His Son. And there is equally a deep awareness that this God is able to and will send to hell every person who claims to be Christians but refuses to live a life in this world. So, ito yung awareness na sinasabi niya na makita natin lagi, God is
able to serve, to send every person na nagkiklaim sila'y Kristiyano, pero they refuse to live a holy life. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano tawag dito, no? Pero pag sinabi mong Kristiyano ka at hindi ka nabubuhay sa kabanalan, anong maitatawag natin doon? Hindi Kristiyano. Mas mabigat pa raw yung kasalanan nung sinasabi mong Kristiyano ka, pagkatapos hindi ka nabubuhay sa pagiging Kristiyano mo, kaysa doon sa mga taong nabubuhay sa kasalanan, pero hindi nila sinasabing Kristiyano sila. For example, ako hindi ko sinasabing Kristiyano ko. Mabuhay man ako sa kasalanan, okay lang kasi makasalanan talaga ako. Pero yung professing Christian, sinasabi nila sila'y Kristiyano, pagkatas italiwas yung kanilang pamumuhay, mas mabigat na kasalanan daw yon. Mabuti pa hindi mo na lang sinabi na Kristiyano ka. Ngayon, ano ba yung reputation natin ngayon sa ating kinagagalawang mundo? Papaano nakikita ng tao yung ating pamumuhay? Paano nila nakikilala tayo bilang anak ng Diyos na sinasabi natin tayo mga Kristiyano? What reputation do you have among your business associate? Now, yung mga tanong na dapat lagi nating iniisip. Paano nila ako tinitingnan? Yes, of course, sabi ni Peter, you're strangers, resident aliens in a community of unbeliever, and it's your holy respect for God, both in terms of how much is given for you in Jesus Christ, as well as His role as impartial judge that prompts your manner of living, your willingness to be holy. That's different. Mga kapatid, ito yung consequence ng ating pagiging Kristiyano na mayroong takot sa Diyos. Ano man ang mangyari, maging aware tayo sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating pamumuhay. Makita sana ng lahat na talagang tayo ay Christians at maipakita natin, ganito pala talaga ang mga anak ng Diyos. Here, congregation, is need for continued self-examination. Lagi natin i-examine yung ating sarili. Am I in fact different from known in my circle as odd in my values? Why do others see me as different? How does my esteem for God come out in what I do? It's a question we need to keep asking ourselves and each other. That is the concrete consequence of Peter's instruction. And of course, if those around me do not see my total lifestyle as driven by my fear of God, I need to repent and change it. God, after all, judges impartially. So we have a continued self-examination. Tingnan natin palagi, paano tayo tinitingnan ng mga tao sa paligid natin? Tayo ba'y naiiba sa kanila? Should a Christian fear God? The answer is categorically yes. Though Jesus Christ has obtained forgiveness for our sins and set before us a delightful inheritance, we today remain sinful and therefore vulnerable to conforming to the evil desires we have by nature, in danger too of falling back into the empty way of life handed down to us from our forefathers. Healthy fear of God leads to a fine-tuned sensitivity of holy living. It's what our children need to see in us.
healthy fear of God. It's equally with what the people around us need to see. The well-rounded, healthy fear of God that comes with knowing how much He's done for sinners in Jesus Christ. Let it be fixed in our minds. It's the height of impiety. It is full-blown arrogance to think that Christian need never tremble at the thought that God is today His judge. Ito yung sinasabi rito, no? Kung hindi tayo mamumuhay ng may takot sa Diyos, sabi rito ay full-blown arrogance. May mga nagsasabi, sabi nila, we need comfort. You need to tell us the good news that Christ has forgiven our sin. Yun yung gusto nila, di ba? Magulo na mundo, depressed na ako, tapos maririnig ko pa yung mga bagay na yan. Sana naman maganda na lang na bagay ang iparinig mo sa akin. Yes, it's true. You have been born again, and that is to say that you have been redeemed from your futile ways. Totoo naman, di ba? Pero dapat makita po natin na talagang niredeem na tayo ng ating Panginoon at hinango niya tayo mula doon sa ating walang kabulang pamumuhay. That worldview that stuck you in the womb, and if this life was all there, was to really, through the precious blood of Jesus Christ. But here's now Peter's point. The ungodly lifestyle God hates is no less hated if it is lived by a person who professes to be Christian. And in this broken life, we remain prone to sin. Ito po yung makita po natin, no? Yung ungodly lifestyle. Yung ungodly lifestyle. Ito yung emphasis ni Peter. Hindi na po ito dapat makita sa atin. Dahil isa rin ito sa kinamumuhian ng Panginoon, especially sa mga professing Christians. So how did David put it? Sa Psalms chapter 25 verse 12, sabi ni David, "Who then is the man who fears the Lord? He will spend his days in prosperity, and his descendants will inherit the land." So, siguro bago po tayo tapos, ay nais ko po na bigay po sa atin ang mga bagay na ito. Number one, it is impossible to a person who fears God without obeying God. Napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. At makikita po natin yan na talagang kung sinasabi natin tayo ay natatakot sa Diyos, tapos hindi naman tayo sumusunod sa Diyos, walang katotohanan ang ating sinasabi na talagang tayo ay natatakot sa Diyos. Pangalawa, there is no fearing God without a sense of accountability. Kasi makita natin, sinabi ni Peter, binili na tayo ng ating Panginoong Jesus. At ang ipinambayad sa atin ay hindi silver or gold. Ang ipinambayad sa atin ay ang kanyang napakahalagang dugo. His precious blood. So there is no fearing without obeying. There is no fearing without sense of accountability. And there is no fearing without understanding the nature of God. Kung hindi mo naiintindihan kung sino ang Diyos, mga kapatid, I think walang magaganap na pagsunod at hindi ganap ang pagkatakot natin sa ating Panginoon. So, tayo po ay tinawag ng Panginoon para magkaroon ng takot sa Kanya, sapagkat fearing God determines how you live
in this sinful and dying world. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord God, nagpapasalamat po kami sapagkat hanggang ngayon ay tinuturuan mo kami kung papaano kami dapat mag-respond sa lahat ng ginawa niyo po sa amin. Kung papaano ang pinanggalingan namin sa mga walang kabuluhang buhay, kung ano yung mga minana naming mga kasalanan na patuloy na lumaganap sa aming buong pagkatao. Nakita po namin, hinango mo kami, niligtas mo kami, at binigyan mo kami ng isang panibagong buhay sa aming Panginoong Hesus. Pinanganak kami sa isang bagong kapanganakan, at ngayon nga kami ay pinili mo para ipamuhay ang lahat ng mga bagay na ito. Nung kami ay tinawag mo, Panginoon, binigyan mo kami ng isang bagong status sa iyong harapan. Hindi na kami kaaway, hindi na kami kalaban, kundi tinuring mo kaming anak. At ngayon nga, Panginoon, bilang mga anak, at ito po yung aming nararapat na ma-develop sa aming mga sarili. Yung magkaroon kami ng reverent fear and awe sa iyo, Panginoon. At sa aming pagsunod na ito, at sa aming pagkatakot na ito, ay ipamuhay namin ang kabanalan na minsang ibinigay niyo na sa amin. Aming Ama, nawa, kung kami, dakilang Diyos, ay tingnan ng mga tao sa aming kapaligiran, pati ng aming mga kasambahay, makita sa amin yung tunay na pagkatawag, yung tunay na pagkatao na naaayon sa aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Naway patuloy na maging silbing ilawan kami sa mundong ito na punong-puno ng kasalanan, at yung pagkatakot sa iyo ay patuloy na makita, layuan namin ang lahat ng uri ng kasalanan na nagahari sa mundong ito. Sumaamin nawang palagi ang iyong kalakasan, ang iyong pagpapala, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.